Anong nangyayari? Alam mo ba kung sino ang darating ngayon? Pangulo ng Four Seas Group, yung dating pinakamayamang tao sa Tan City, 3 taon na ang nakalipas, Master Chin. Wala akong kinalaman doon. Yung dominanting presidente ay nahulog ang loob sa akin na mahirap. Masyado kang maraming napanood na maikling palabas. Hindi ba ako pwedeng magkaroon ng kaunting pantasya? Master Chin, narito na tayo. Wow, Master Chin, mag-add tayo sa WeChat. Anong meron? Kumalma ka. Master Chin, ang gwapo mo talaga. Yung babaeng nahulog ang loob ni Master Chin ay tiyak na napakasaya. Bakit parang si Chinwang siya? Master Chin, hindi ako nangangahas na sumama sa iyo ngayon. Kahit saan ka pumunta, yung mga mata ng mga babaeng iyon parang nakadikit na sa iyo. Wala akong kinalaman dyan. Ang gwapo talaga ng Master Chin natin. Siya ay isang business wizard na nagtatag ng Four Seas Group. Ano ang maihahambing mo sa kanya? Hindi ko siya kayang pantayan. Ang Master Chin ngayon ay isang top star sa Tan City. Yung bulag na babae ng pamilyang Xie. Siguradong pinagsisisihan niya ito ng husto. Hindi mo ba alam kung ano ang magiging kahihinatnan sa paglabag sa aking bawal? Aray. May mali akong sinabi. Patawarin mo ako, Master Chin. Pero ngayon, ang babaeng may apelyidong Xie ay naparusahan na. Maaaring ituring na isang paghihiganti para sa kanya. Tama iyan. Narinig ko na pinalaya siya sa kanyang bahay ni Xie Xiaoqing noon. Napunta siya sa paglalakad-lakad sa mga lansangan at mas masahol pa sa isang aso. Hahaha. Sabi ko huwag mo nang banggitin sa akin ang tungkol sa kanya. Pasensya na, ang iyong... Chinwang? Paano ka nagulat na hindi ako patay? Magkikita pa kami ni Chinwang, pero puot lamang ang nasa kanyang mga mata. Si Miss C ay laging mukhang pera. Marunong kang makisama sa lahat ng panig. Bakit ka tanga ngayon? Nakaupo rito ang pinakamalaking Diyos ng kayamanan sa Tan City. Lumapit at paglingkuran mo siya. Mr. Liang, tigilan mo na ang pagbibiro. Kung bibigyan mo ako ng pera, lahat ay pwedeng maging Diyos ng kayamanan ko. Masiyahan ka. Tigil. Buksan mo lahat ng mga alak na ito. Hindi mo ba narinig ang sinabi ng Third Master? Buksan mo gamit ang iyong kamay. Masakit ba? Hindi masakit. Walang katulad ang sakit ng pagtusok ng bolpen sa sugat. Ang sakit na ito ay wala lang. Ngayon, naniniwala ka na ba hindi na talaga kita mahal? Ipagpatuloy. Xiaoqi, wag mo akong iwan. Nakikiusap ako na hintayin mo ako. Xiaoqi. Nabuksan ko na lahat ng alak. Paki-enjoy mo. Sinabi ko bang pakawalan ka?
Hindi ba mahal ni Miss G ang pera gaya ng buhay niya? Ang pera ng ex-boyfriend ay pera pa rin. Ininom mo lahat itong alak. Ang card na ito ay sa'yo. Master Chin, hindi ako makainom. Ano ang kinalaman ko sa hindi mo pag-inom? Kahit na ang isang tao ay mabubuhay na may isang kidney lang, pero may isang organ na nawawala, kailangan mong maging mas maingat sa iyong dieta sa hinaharap, lalo na huwag uminom ng alak. Sa tingin mo ba ay masyadong maliit ang pera? Uminom ka, bilisan mo. Ubusin mo ang daming pera, ubusin mo. Para sa bayad sa operasyon ni Nian Yan. Kaya ko ito. Tutulungan kita. Hahaha. Third Master. Naubos ko na ang alak. Nasaan ang pera? Chechi, wala ka bang pakialam sa iyong dignidad para sa pera? Naawa ako sa iyo. Babawi ako sa kasalanang ito ngayon. Ano ang problema sa kanya? Nung araw, ang pamilya Xie at pamilya Lin ay nagpakasal. Si Xi ay tumakas sa kasal. Ang kanyang ama, si Xi Shaoqing, ay alam. Sa sobrang galit, hinampas niya ito hanggang muntik nang mamatay. Tumakas sa kasal? Hindi ba talaga niyang gustong pakasalan si Mr. Lin? Shichi, may itinago ka ba sa akin nung araw? Xiaoxi, bakit ang dami mong iniinom? Ang loko-loko mo talaga. Chinwang? Gumagawa pa ako ng dahilan para sa kanya. Siya mismo ang sumaksak sa akin ng kutsilyo 7 taon na ang nakakaraan. Hindi ba sapat na yon? Hindi ba ito ang anak sa labas ng pamilya Pei? Hindi mo ba alam? Si Xie ay tumakas sa kasal noon. Tumakas siya kasama si Pei Yan. Aray, napikon niya si Mr. Lin. Naging berde ang mukha niya. Ha ha ha. Third Master, paano mo nagawa iyon? Paano mo nabali ang sarili mong buto habang nagboboxing? Sinabi ng doktor na hindi ka na makakalaban ng iba sa malapit na hinaharap at ang sugat na ito sa iyong kamay ay hindi na dapat mabasa ng tubig. Magpahinga ka. Kumain ng masusustansya. Ang daldal mo. Aray. Third Master, kailan ka nagkaroon ng anak na babae? Nag-iimbento ka. Hindi ako nag-iimbento. Tingnan mo mismo. Kamukha mo siya. Kamukhang kamukha ka niya. Anak, masakit ba? Tatay! Anak, mali ka. Hindi ako ang tatay mo. Tatay! 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 Bumalik na si tatay. Tatay! Weird. Bakit ako nagiging malambot ang puso kapag nakikita ko ang batang ito? Heto na. Salamat. Hindi ka kakain? Ito ang paborito kong candy. Gusto ko itong iwan para sa nanay ko. Maraming pinagdaanan si nanay noong buntis siya sa akin. At ngayon, may sakit ako. Naging pabigat ako sa kanya. Paano naman ang tatay mo? Sabi ni nanay, nag-aalaga si tatay ng mga kuneho sa buwan. Kapag na-miss ko si tatay, magsalita ka lang sa buwan, naririnig ako ni tatay.
Isa pala siyang pamilyang single parent. Taong irresponsable sayang. Kahapon, sinabi kong gusto kong makita ang tatay ko. Tatay, nandito ka ngayon! Hindi nagsisinungaling si nanay sa akin! Bahala na, pasayahin na lang siya. Ang pangalan mo ay Nian Yan. Oo, kaya ko ring isulat ang pangalan ko. Tingnan mo. Nian Yan Buwang. Mali ang pagsulat mo ng salitang wang. Walang mali. Ganyan ako tinuruan ni nanay magsulat. Sabi ni nanay, ang pangalan ko ay Nian Nian. Ang Wang ay pangalan ni tatay. Pangalan ng tatay mo. Oo, sabi ni nanay ang pangalan ng tatay ko ay. Niyan yan, binili ito ni nanay para sa iyo. Nanay, bumalik si tatay mula sa buwan. Siya ang anak mo. Nung magkasama tayo, sinabi mo na bawal ang pagtatalik hanggat hindi kasal. Nirerespeto kita, hindi kita hinawakan, pero may anak ka na ng ganong edad. Bilangin mo ang edad niya. Buntis ka nung naghiwalay tayo, Shiechi. Ano tingin mo sa akin? Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Pumapasok ka ba sa kama ng kahit sino para lang sa pera? Huwag kang mag-alala. Kaya kong bayaran yan. Sinwang, pakiutak huwag mong gawin. Hindi mo ba gusto ang pera? Marami na akong pera ngayon. Maging kabit ka sa akin. Pumayag ka ba? Sinwang, Xiaoji, Xiaoji. Hinahanap ka ni Nian Yan. Xiaoji, Xiaoji, buksan mo ang pinto. Gusto mo bang makita ng mahal mo ang paraan ng paglalandian mo at ng dating kasintahan mo? lakas ng loob mo? Natatakot ka na makita ka niya, natatakot ka na hindi ka na niya gugustuhin. Mahal na mahal mo siya. Tumakas ka sa kasal para sa kanya. Ang anak na dinadala mo ay sa kanya rin, di ba? Bakit hindi mo sinabi sa anak mo, ang tatay niya ay wala sa buwan? Xiaoji, Hindi, gusto ko si mommy. si Nian Yan ay hinahanap ka at umiiyak. Xiaoji. Pakawalan mo ako. Ang anak ko ay umiiyak. Siya ay may sakit sa puso. Ang anak na ipinanganak mo at ni Pei Heng, ang kanyang buhay at kamatayan ay walang kinalaman sa akin. Nahimatay si Nian Yan, Xiaoji. Buksan mo ang pinto. Pakawalan mo ako, pakawalan mo ako. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Para sa anak mo. Talaga bang gagawin mo ang lahat? Oo. Halikan mo ako. Ano? Papayagan kitang makita ang anak mo. Hanggang sa masiyahan ako. Ayaw mong gawin ito. Gawin itong muli. Gawin itong muli. Nag-aasenso ka ba? Mukhang mahusay kang tinuruan ni Pei Heng. Itong pera. Iyon na lahat. Talagang delikado ngayon. Muntik na siyang hindi mailigtas. Alam ba ni Chinwang ang pinagdaanan ni Nian Yan? Iniisip niya na anak mo si Nyan Yan. Napilitan kang gawin ang nangyari noon. Alam ko rin.
Hindi mo siya nakalimutan sa lahat ng mga tao na ito. Bakit hindi mo sabihin sa kanya ang totoo? Nung kailangan niya ako ng sobra, ako mismo ang nagtaboy sa kanya. Sinaksak ko pa siya sa sugat. Paano mo gusto kong sabihin? Paano si Nian yan? Miss na miss niya si Daddy. Hindi ito patas para sa kanya. Baka hindi ka gaanong galit ni Chinwang gaya ng pinapakita niya para lang kay Nian yan. Pag-isipan mo, Huwag mong sabihin kay Chinwang na anak niya si Nian Yan, kung hindi, tiyak na kukunin niya si Nian Yan sa akin. sige. Hindi ko sasabihin sa kanya, huwag kang mag-alala. May isa pa akong operasyon na darating. Huwag kang masyadong mag-alala. Mauna na ako. Dr. Pei, lumabas na ang pisikal na pagsusuri ni Miss Chi. Hindi lang ako nakatulog ng maayos. Masyado kang nag-aalala. Hindi ako magiging panatag hanggat hindi ka nagpapa-medical exam. Anong problema? Baka cancer? Lahat ng pagkakamali sa mundong ito, lahat ay nangyayari sa akin. Ngayon hindi ko na masabi kay Chinwang ang totoo. Aray, pangatlo kong amo, bakit ka ganon karaming inom? Hanggang ngayon, hindi ko pa rin kaya. Ang ibig mong sabihin ay si Miss Shi. Sumumpa akong gusto ko siyang pagdusahin, pero noong nakita ko ang luha niya, hindi ko pa rin kaya. Napakamura. Dahil hindi mo ito kayang bitawan, bakit hindi kayo magbati? Kung wala ang gago na yon, baka posible pa. Pero gusto niya akong maging stepfather para sa anak ni Peiheng. Bakit hindi mo na lang siya hayaan na saktan ako ulit? Hindi ba yan si tatay? Lumabas na siya ay mula sa Four Seas Group. Hahanapin ko si tatay. Hintayin natin si tatay na bumalik. Hindi na kailangang umiyak si nanay sa litrato ni tatay. Yan. Tatay! Anong ginagawa mo dito? Tatay, pumunta ako dito para hanapin ka. Pero hindi ako pinapasok ng security guard. Dito na lang ako maghihintay sa'yo. Ulitin ko, hindi ako ang tatay mo. Tatay? Huwag mo akong sundan. Tatay, ito ang iginuwit ni Nyanyan. Pwede ka bang umuwi? Miss na miss ka namin ni nanay. Kahit sino sa mundo ay pwedeng maging tatay mo. Ako lang ang hindi. Tatay? Huwag mo akong sundan. Yan. Nurse, nasaan ang anak ko? Marami siyang nawalang dugo. Kailangan niya ng dugo, pero siya ay type O RH negative ang dugo. Yan ay dugo ng panda. Pero kulang ang stock ng ospital natin. May type O akong dugo. Kunin ang dugo ko. Kunin ang dugo ko. Wala ba kayong common sense? Ang mga tunay na magulang ay hindi maaaring mag-donate ng dugo sa kanilang mga anak. Doktor, may panda blood din ako. Hindi siya pwedeng. Bakit hindi ako pwedeng mag-donate ng dugo kay Nian? Sino ang tunay na ama ni Nian? Dahil sumailalim ka sa operasyon ng kidney transplant, hindi ka maaaring mag-donate ng dugo. Akala mo ba hindi na siya anak mo ngayon, ha? Huwag mong kalimutan, hindi tayo. Tumahimik ka. Na-transfer ko na ang plasma. Maghanda para sa operasyon ngayon. Xiaoqi, okay ka lang ba?
Kasalanan ko ito, hindi ko inalagaan si Nian Nian. Kung hindi ako umalis, walang mangyayari kay Nian Nian. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos si Nian Nian. Huwag kang mag-alala. Kumusta na siya? Huwag kang mag-alala. Hindi siya nasaktan sa vital na bahagi. Pero sobra ang nawala niyang dugo. Nasa coma pa rin. Pwede ba akong pumasok at makita siya? Sige, pasok ka. Yan yan. Huwag mong takutin si Mami. Mami mo na lang ang mayroon ka ngayon. Huwag kang gumalaw. Titigilan ko ang pagdurugo mo. Gusto kong magkaroon ng anak kay Chinwang. Matutulungan mo ba ako? Baliw ka ba? Galit na siya sa akin. Gusto kong mag-iwan ng ebidensya ng ating pagmamahalan. Naiintindihan ko. Maghanap ako ng paraan para makuha ang sperm ni Chinwang. Pasensya na. Makasarili talaga si nanay. Pasensya na. Bumalik ka na. Bakit mo ako pinabalik? Huwag kang ganyan, malamig, tatay mo pa rin ako. Hula nang dalhin mo ang iyong kerida sa bahay. Wala na akong tatay. Kung ako'y pabalikin mo para magsalita ng walang kwenta, wala akong panahon para kausapin ka. Wala ka bang pakialam kung mabuhay o mamatay ang nanay mo? Bakit mo pa ako binabantaan gamit ang nanay ko? Saan mo itinago ang nanay ko? Basta't hindi ka magdulot ng komplikasyon, ipinapangako ko. Maganda ang buhay niya. Hindi naman ako ganun kasama ang loob. Anong gusto mong gawin ko para sa'yo? Isuot mo ito at sumama ka sa akin para may makilala. Alam ko na si Chinwang ay yumaman na ngayon. Hindi mo siya magagamit laban sa akin. Sa anumang paraan, isa lang ang mapipili mo sa pagitan ni Chinwang at ng iyong ina. Hintayin mong mahanap ko ang nanay ko. Kailangan kitang patayin gamit ang sarili kong kamay. Sige, maghihintay ako. Haha, Huo Qinghuan, kahit maaga kang namatay pero iniwan mo sa akin ang isang mabuting anak na babae. Ginoong Xie, umiyak ka at sumigaw para makita ako pero mukhang hindi sapat ang iyong sinseridad. Tumakas ka sa kasal noon at pinahiya mo si Ginoong Lin. Bigyan kita ng pagkakataon na humingi ng tawad ngayon. Ano ang galit mo? Ay para bigyan ako ng pagkakataon or bigyan ka ng pagkakataon na makasabay sa pamilya Lin. Siya King, walang hiya kang nakakasuka. Aalis ka? Hayaan mong sinanay ang magdala ng lahat ng kahihinatnan para sa iyo. Siya King. Minsan talaga nagdududa ako, anak ba talaga kita sa dugo? Sa susunod mong buhay, muling magkatawang tao na nakadilat ang mga mata. Ginong Lin, hahayaan kong humingi ng tawad sa iyo ang aking hangal na anak pakiusap. Huminahon ka. Ginoong Lin, kasalanan ko ang tumakas sa kasal noon. Anong kabayaran ang gusto mo? Miss Xie, dati akong tapat na pakasalan ka, pinahiya mo ako sa publiko. Tiniis ko ang kahihiyang ito sa loob ng 7 taon. Paano mo gustong ibuhos ang iyong galit? Ginoong Lin, wala akong anumang reklamo. Gusto pa rin kita ng sobra, Miss Xie. Ayokong hiyain ka, kaya inumin mo itong baso ng alak. Wala akong pakialam sa nakaraan, kasama ka. Master Lin, meron akong cancer sa tiyan sa gitnang yugto. Hindi ako makainom.
Dapat gumawa ka ng mas magandang dahilan. Sasabihin ko sa'yo, huwag mong sabihin na ito ay cancer sa tiyan sa gitnang yugto. Kahit na mamatay ka agad pagkatapos mong inumin ang basong ito, kailangan mo itong gawin para sa akin. Uminom ka. Sana ay seryoso ka sa sinasabi mo. Sige, si Miss Shi ay talagang prangka. Master Lin, paano ang investment? Sige. Sige. Ayos lang yan dahil hindi na kailangang banggitin ang nakaraan, Master Lin. Pwede na ba akong umalis? Miss Jie, bihira tayong magkita. Bakit nagmamadali kang umalis? Huwag mo akong hawakan. Yung alak na iyon. Pangatlong guro. Tumawag ang ospital para sabihin na nagising na si Nian Yan, walang naiwang sekwelay, kailangan lang niya ng magandang pahinga. Naintindihan. Sagutin mo lahat ng gastos para sa kanya, maghanda ka ng mga masusustansyang suplemento para sa kanya. Opo. Huwag mong hayaang malaman ni Shichi. Gusto ni Xi Shaoqing na mag-invest ako ng 100 milyon. Sa tingin mo, sapat na ang isang inuman para doon? Lin Jue? Walang karapatan si Xi Shaoqing na gamitin ako bilang panuhol para makuha ka. Nakakagawa ka ng krimen. Krimen, edi tawagan mo ang pulis at arestuhin mo ako. Napakaganda ni Miss Xi, hindi ako lugi na makulong para sa iyo. Bitawan mo ako, pakiusap, bitawan mo ako. Ang kawawa mo naman kapag umiiyak ka. Hindi kita sinamahan 7 taon na ang nakalipas, babayaran ko ngayon. Lin Jue, kung maglalakas loob kang hawakan ako ngayon, mamamatay akong kasama ka. Edi hindi na kita pakakawalan. Bago ako mamatay, kailangan kong mabawi ang pera ko. Oo, huwag kang mag-alala. Hindi tayo aabalahin ni Pei Heng ngayon. Aha. Aha. Saklolo, saklolo. Third Master, si Mr. Gu ay naghihintay pa sa atin. Tara na. Gusto ko sanang matulog kasama mo dahil hinahangaan kita. Ang pagtanggi sa toast ay mapipilitang uminom ng parusa. 'Di ba? Ginawa mo akong katatawanan sa Tan City. Naglakas loob kang manakit sa akin. Naghahanap ka ng kamatayan. Punit ang pantalon. Kalimutan mo na ang pantalon. Kasalanan ko lahat dahil sobrang tulog ko. Kung sinamahan kita sa labas. Hindi ka sana nahulog. Paano kita masisisi kung ikaw ang naglakad ng walang ingat? Ipinapangako ko. Simula ngayon, basta tawagin mo ako kahit nasaan man ako, ay agad akong susunod sa'yo. Ano ang problema, Third Master? Parang may tumatawag sa akin. Hindi, mali ba ang narinig mo? Bakit parang naririnig ko si Sisi? Third Master, hindi ba ito maganda kung sakaling sila ay... Sino? Third Master, alagaan mo ang kamay mo. Hindi pa gumagaling ang kamay mo.
Chinwang, iniwan ka ni Shechi para sumama sa pamilya Lin. Isang babaeng mapagmataas na katulad niya. Siya ba ay karapat-dapat sa iyong galit? Kahit ang basura na itinatapon ko, hindi mo turn. Kilala ang relasyon ni na Xiechi at Pei Heng. Nagmamadali kang maging kornudo. Pinagtatawanan lang kita. Maglakas loob ka pang magsabi ng isa pang salita. Pagsisihan mong isinilang ka. Una si Pei Heng, ngayon si Mr. Lin naman. Ilang lalaki ba ang gusto mong akitin? Sabihin mo sa akin. Kahit sandaling lambing lang. Ayaw na akong bigyan ng Diyos niyan. Huwag kang mag-alala. Isang halik lang, hindi malalaman ni Pei Heng. Wala yun kay Pei Heng. Ibig mong sabihin ayaw mo ng halik ko dahil marumi. Maraming lalaki ang nakakasama mo. Sa tingin mo ba malinis ka pa? Bakit ka nagpapakabanal? Hindi naman. Sino nag-iwan ng pasa na yan? Si Pei Heng? Si Lin Jue o ibang lalaki? Ano gagawin ko? Mukhang nasusuka na naman ako ng dugo. Kahit sino pa man, wala kang pakialam. Maliligo ako. Gusto ba ng pangatlong master na sumama? Sa tingin ko marumi ka. Nang sa wakas ay hinintay kitang lumapit, hindi ako mabubuhay ng matagal. Siguro ito ang aking karma. Wala akong damit pang babae dito. Isuot mo yan. Bakit hindi ka kumatok muna bago pumasok? Paano ko malalaman na naguhubad ka pala? Hindi pa ako nagsuot ng ganito kamurang singsing. Huwag masyadong magiliw. Lumayo ka. Wala nang dapat ipaliwanag. Ngayon binibigyan kita ng pagkakataon na magtapat, Shichi. Basta sabihin mo, maniniwala ako. Kung wala akong gastric cancer, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Sa kasamaang palad, walang kung. Dapat mong malaman ang totoo, di ba? Sasabihin ko sa iyo, hindi pa ako nagsuot ng ganong murang singsing. Kaya ibinalik ko ito. Dala-dala ko ito palagi. Paalala sa sarili ko, hindi na ako dapat maghanap ng lalaking walang kwenta, sapat na ba yan? Dati akala ko mahal mo ako. Ngayon mukhang mali ako. Kakagawa lang ng operasyon sa'yo. Kung lalamigin ka ulit, mamamatay ka. Ano ba talaga ang hinahanap mo? Singsing yung singsing na ibinigay sa akin ni Chinwang. Tumayo ka. Singsing. Tumayo ka.
Ah, Mas mahalaga ba ang sirang singsing na yan kaysa buhay mo? pero ito na lang ang meron ako ngayon. Singsing. Yung singsing na ibinigay sa akin ni Chinwang. Singsing. Nahanap ko. Aha. Salamat sa pagligtas mo sa akin ngayon. Alam kong ayaw mo akong makita. Uuwi na muna ako. Naoperahan ka. Huwag kang uminom. Anong kinalaman mo dyan? Huwag kang magkunwaring nagmamalasakit ka sa akin. Sumasakit na naman ba ang tiyan mo? Huwag kang magalit. Tiyak nakakain ako sa tamang oras ng may kapayapaan ng isip sa hinaharap. Kung gagawin mo ito muli, talagang hindi na kita papansinin. Masakit pa ba ng husto? Hindi ka nagalit, kaya nawala ang sakit. Kumain ka ng lugaw. Pwede bang hindi na lang carrot at pork na lugaw? Ayaw ko ng carrots. Walang karapatang magsalita ang pasyente. Para sa hirap ko sa paggupit ng carrots na hugis kuneho, pwede bang sumubo ka? Nasaan ang mga painkiller? Sige, magpahinga ka ng mabuti. Uwi na ako. Pwede ba akong manghiram ng payong? Ginulo mo ang banyo at kusina ko. Linisin mo yan ngayong gabi. Hayaan mo akong matulog pa ng 5 minuto. Lumapit lang siya sa akin dahil sa takot na maghiganti. Hindi ako pwedeng magpalamig ng loob. Siachi, nakatulog ka ba ng mahimbing sa bahay ng bawat lalaki? Kamusta? Xiaoqi, saan ka kagabi? Nag-overtime ako kagabi, masyadong gabi na. Natulog ako sa bahay ni Yaoji kagabi. Umuwi ka na agad. Si Nian Nian ay nagugustuhang makita ka. Sige, sige, sige. Ano bang gagawin ko sa kanya? Niyan, Niyan. Halos mamatay sa takot si Mami sa iyo. May discomfort ka ba? Kung may nararamdaman kang hindi maganda, sabihin mo kay Mami, ha? Nanay, pasensya na po. Gusto ko sana makuha ulit si Daddy. Hindi ko inaasahan na maaksidente ako, pinag-alala ko kayo. Lumabas ka para hanapin si Daddy. Oo, ako at si Mommy. Miss namin si Daddy. Ang mga bata sa kindergarten ay may kasamang tatay. Si Nian Nian lang ang walang tatay.
Pasensya na, yan. Ako ang pinakamakasariling ina sa mundo. Na dinala kita sa mundong ito, hindi ko mabigyan ng kumpletong pamilya. Isinilang kita. Hindi ko mabibigay sa'yo ang kumpletong pamilya. Kahit ako ay iiwan ka. Nanay, saan ka pupunta? Nanay, huwag mo akong iwan. Susunod na ako sa'yo, nanay. Nanay, huwag mo akong iwan. Nanay. Sige. Hindi aalis si nanay. Si nanay ay palaging kasama mo. Nanay. Pasensya na. Pasensya na talaga. Third Master, nandito si Mr. Lin. Sabi niya, gusto kang makita. Papasukin mo siya. Tulad ng inaasahan sa pinakamayamang tao sa Tan City. Magandang dekorasyon. Huwag mo akong lokohin. May 8 na tahi ang ulo ko. Third Master, mayaman ka. Hindi ka dapat magtipid sa nutrition fee na ito. Tama? Nagkamali ka ng tao. Dati ginagawa ito ng Third Master para kay Shishi. Akala ko mahalaga siya sa'yo. Mukhang ganun-ganun na lang ngayon. Mas mabuting hingin ko na lang sa kanya ang nutrition fee. Hindi ko alam kung kaya niya itong bayaran. Oh, tama. Si Pei Heng ay tumutulong sa kanya sa pagbabayad. Ano ang gusto mo? Narinig ko na may proyekto ang Third Master sa Western Suburbs kamakailan. Nagkataon lang na interesado rin ako dito. Pwede mo na lang ibigay sa akin. Pangako ko. Isusumpa ko na hindi na ako magdadala ng problema kay Shishi sa hinaharap. Swertihin nawa ang pamilya Lin. Third Master. Third Master, ang proyektong ito ay kumikita ng 10-10 bilyon. Ibinigay mo lang sa kanya. Wala yon. Hindi ako nagkukulang sa perang ito. Ang salita ng lalaki ay hindi mapagkakatiwalaan, parang multo. Puyat ka ng 3 buwan para sa rebultong ito. Sinasabi mong susuko ka talaga. Malinaw na para kay Miss Chie. Tulungan mo akong maghanda ng mga regalong pambata. Aalis ako. Sige. Niyan. Tatay! Tito? Bakit ka nandito mag-isa? Mas maganda na ba ang pakiramdam mo? Ang sikip sa ward. Tito, hindi ka ba galit sa akin? Kasalanan ko nung nakaraan. Hindi dapat ako sumigaw sa'yo. Pasensya na, mapapatawad mo ba ako? Hindi imposibleng patawarin kita. Maliban kung bibili ka sa akin ng masarap na pagkain. Sige, hintayin mo ako dito. Darating na ang merienda. Oo, hindi ako pinapakain ni nanay ng biskwit. Hindi ko nga alam ang lasa ng biskwit. Kainin mo ito ng palihim. Huwag mong sasabihin kay nanay. Pero kaunti lang ha. Sige. Tito, kumain ka rin. Kainin mo, allergic ako sa berries. Ang sarap. Pinagod ko ang nanay ko. Kaya dapat akong maging masunurin. Huwag ko siyang aabalahin. Nasa ospital ka. Anong nangyari sa'yo? Sabi ni Mommy, may maliit akong problema dito.
Ito ba ay sakit sa puso mula pagkapanganak? Ikatlong guro. Natapos ko na ang alak. Nasaan ang pera? Kaya pala gagawin niya ang lahat para sa pera. Ah, ganon. Anong meron? Makati. Allergic ka rin sa mga berry. Ano ang allergy? Tito, sobrang hindi ako komportable. Huwag kang mag-alala, dadalhin kita sa doktor. Paano ka naging tatay? Ang anak mo ay allergic sa nuts, hindi mo ba alam? Doktor, maaari po ba kayong magreseta ng gamot para sa kanya? Patuloy siyang kumakamot. Ngayon mo siya inaalala. Wala ka talagang responsibilidad. Kung hindi mo kayang alagaan ng maayos ang isang bata, hindi ka dapat nagkakaroon ng anak. Gaano karaming paghihirap ang dinanas ng bata dahil sa'yo? Tito, doktor, bigyan kita ng kendi. Kapag kinain mo yan, huwag mo nang asarin ang tatay ko. Tingnan mo, ang bait ng anak mo. Kailangan mong bigyan siya ng mas maraming atensyon sa susunod. Ah, ganon. Allergic din siya sa nuts. Talaga bang nagkataon lang ito? Nian, kailangan ko nang umalis. Magkikita tayo kapag may oras ako, okay? Di mag-pinky promise tayo. Sige. Nian, huwag mong sasabihin kay nanay na nandito ako, okay? Bakit naman? Nag-away ba kayo ng nanay ko? Hindi, kasi na-allergy kita ngayon. Kapag nalaman ni nanay, magagalit siya. Kapag galit si nanay, mas takot pa si tatay umuwi. Sige, hindi ko sasabihin kay nanay. Tito, pwede mo bang sabihin sa akin ang numero mo? Para kapag miss kita, matawagan kita. Ito rin ang ating munting sikreto. Huwag mong sabihin kay nanay. Aalis na ako. Paalam, Tito. Kapag nag-text ako sa'yo, siguraduhin mag-reply ka. Sige. Chinsi, pakitingnan mo nga para sa akin. Third Master. Ano ang hinahanap mo? Tigilan mo ang walang kwentang usapan. May resulta ba ang inutusan kong investigasyon? Nalaman ko na si Pei Heng ay may blood type A at B. Imposibleng sila ni Miss Shi ay magkaroon ng anak na may ORH negative na blood. Kasi hindi si Pei Heng ang tatay ni Nian, sino ang tatay niya? Ilang lalaki na ba ang nakit mo, Shichi? Third Master, sa tingin ko ang batang yon ay kamukha mo. Hindi ba talaga siya ang anak mo sa labas? Talagang hindi. Third Master, kailan ka nagkaroon ng anak na babae? Mali ang pagkakasulat mo. Wala namang mali. Ganyan ako tinuruan ng nanay ko magsulat. Sabi ni Mami, may pangalan ko daw doon at may pangalan din ni Daddy. Hindi. Allergic ka sa mani. Si Nian ba talaga ang anak ko? Pero hindi naman kami nagtalik ni Shiechi. Sa tingin ko kailangan kong alamin. Chinsi, gusto kong iwasan mo sina Shiechi at Pei Heng. Kunin mo ang buhok ni Nian. Gusto kong sumailalim sa paternity test kasama siya. Pupunta na ako agad. Anak, aalis si nanay. Kailangan mong maging masunurin ngayon. Sige, Mami, may bago akong kaibigan na nakakausap. Sino yung kaibigan mo? Ito ang sikreto naming dalawa. Okay. Hindi na si nanay ang pinakamatalik na kaibigan ni Nian. Kaya kailangan mo akong halikan ng 10 beses. Sige, aalis na talaga si Mommy.
Kumusta amo, darating na ako. Hindi, fired ka na. Ililipat ko ang sweldo mo sa bank card mo. Mami, ano yon? Ayos lang, papasok na si Mommy sa trabaho. Kapag umuwi ako sa gabi, bibigyan kita ng paborito mong cupcake, okay? Okay. Good girl. Bye, Mami. Sige, bye. Miss Chi, pasensya na. Ipinapaalam namin na hindi ka pumasa sa interview. Miss Chi, hindi ka bagay sa posisyon. Sana makahanap ka agad ng trabaho. Paumanhin sa pag-abiso. Chechi, bakit sinabi ng amo na hindi ka napapasok? Binayaran na ako at binigyan ako ng dagdag na 1 buwang sweldo. Natatakot siya na hindi ako pupunta. So may nahanap ka na bang trabaho? Tigilan mo na, tinanggihan pa ako sa trabahong paglilinis ng kalye. May na-offend ka ba? Maliban kay Chinwang, sino pa ang may kakayahang ito? Sa kabutihang palad, nakolekta na ang bayad sa operasyon ni Nian Yan, wala iyon. Nagkataon lang na nagpapahinga ako. Kung kailangan mo ng tulong, huwag kang magatubiling kontakin ako. Huwag kang mag-alala, hindi ako magiging mahiyain sa iyo. Chinwang, naiinip ka lang. Chowchi, pumunta ka sa opisina ko. Si Nian Yan ay gumagaling ng maayos. Malapit na siyang makapag-opera. Ayos lang. Ito ang bayad sa operasyon ni Nian Yan. Kung hindi sapat, ako na ang magbibigay. Sinabi kong ipapahiram ko sa'yo. Hindi mo kailangang magtrabaho ng husto para dito. Noong una, dahil tumakas ako sa kasal, ikaw rin ay pinag-uusapan sa loob ng maraming taon. Kung kukunin ko pa ang pera mo, pasensya na talaga. Alam mo na galing ako sa hindi magandang pinagmulan. Mula pagkabata, ikaw lang ang gustong makipaglaro sa akin. Wala talagang kailangan pag-usapan ito sa atin. Isipin mo na lang na nagbago ang aking isip at hindi na gustong saktan ka pa. Sige. Dahil gusto mong magbigay, kukunin ko na para hindi mo isipin na may utang ka sa akin. Sinabi ko na yan sa loob ng maraming taon. Pero gusto ko ulit sabihin, Peiheng. Salamat. Wala iyon. Siya nga pala, nagkaroon ako ng pulong kasama ang ilang eksperto sa ospital upang pag-usapan ito. Mas maaga kang mag-opera, mas mabuti. Pero kailangan mong tanggalin ang kalahati ng iyong tiyan. Kapag ligtas na si Nian Yan, magpapopera na ako. Para kay Nian Nian, gusto kong mabuhay ng 1 pang taon at bawat dagdag na taon ay mahalaga. Tito! Bakit hindi ka pa natutulog? Kung huli matutulog ang mga bata, hindi sila tatangkad. Tito, sobrang saya ko na makita ka. Masaya ka bang uminom ng napakapait na gamot para sa allergy? Oo, dati akong nakikipag-usap sa buwan. Hindi ako sinasagot ni tatay, pero sinasagot ako ng tito ko. Sige, magkukwento ako sa'yo, okay? Sige. May maliit na kuneho sa buwan. Kumakain ito ng repolyo araw-araw at kumakain ng carrots. At saka, pagkatapos ng mahabang panahon, pupunta ito sa paralan. Gusto nitong matulog ng matagal. Natutulog ka na ba? Magandang gabi. Gaano katagal bago makuha ang resulta ng paternity test? Third master, aabutin pa ng 2 araw. Hoy, kumusta? Gusto mo bang matuto tungkol sa swimming at fitness? Gusto mo bang matuto tungkol sa swimming at fitness? Tigil mo ang pagmamaneho. Talagang marunong kang umangkop sa kahit anong sitwasyon. Salamat sa'yo. Ngayon ko lang nahanap ang trabahong ito. Third master, hindi mo man lang ako bibigyan ng pagkakataong mag-abot ng flyers. Kailangan ko pa ng assistant. Para sa aksidente ng sasakyan ni Nian Yan, pwede kitang ipasok sa Forces Group? Kung ako ay magiging assistant mo, nakabitin sa harap mo araw-araw, hindi ka ba naiinis? Hindi mo yan gagawin. Sino ba ang hindi nakakasundo sa pera? Tama lang, may inuman ako bukas at dapat kang sumama sa akin.
Hintayin mo ako dito. Hahaha, aray. Hindi ba ito si Miss Che ang panganay na dalaga? Hoy. Kumakalat ito sa buong Tan City ngayong mga araw. Sinasabi na ang Third Master ay nakipag-away kay Master Lin para sa'yo. Hahaha, nakipagrelasyon ka kay Pei Heng noon. Ngayon ay mayaman na si Third Master. Dumating ka at sinubukan mong manligaw muli sa kanya sa kabila ng lahat. Kung sana ako ay kasing kapal ng mukha mo, ang galing. Hindi ka naman manipis ang balat ngayon. Si Third Master ay sobrang nahuhumaling sa'yo. Siguradong magaling ka sa kama, haha. Magaling din akong manakit ng tao. Gusto mo bang subukan? Maglakas loob ka bang tamaan ako? Sa tingin mo ba talagang susuportahan ka ni Third Master? Akin na siya ngayon. Ang pananakit sa kanya ay katumbas ng pananakit sa akin. Third Master, gusto ko lang tulungan kang turuan siya ng leksyon. Mga babaeng sobrang sakim sa pera, pinapayagan mo siyang manatili sa iyong tabi. Sasaktan ka niya muli sa bandang huli. Ano ang itinuturo mo sa akin? Wala siya. At ikaw ay hindi mas mahusay. Hindi, kalimutan mo na. Tatayo ka lang dyan at hahayaan mong paluin ka niya. Masyado kang nag-iisip. Kahit hindi ka dumating, bibigyan ko rin siya ng isa pang sampal. Third Master, pasensya na at pinaghintay kita. Talagang karapat dapat kang maging babae sa tabi ng Third Master. Ang ganda mo. Mr. Wang, napakabait ninyo. Ang oras ng Third Master ay mahalaga. Huwag nang magantala. Oo. Third Master, taos puso naming gustong makipagtulungan sa iyo ngayon. Bibigyan ka namin ng dagdag na 2% ng kita. Ano sa tingin mo? Maari ko itong pag-isipan dahil sa iyong mga salita napapanatag ako. Tara, itaas ko ang baso para sa iyo. Pasensya, nakalimutan ko. Hindi ka maaaring uminom. Magandang babae. Inumin mo para sa iyong amo. Si Mr. Wang ay nagtataas ng baso para sa akin, hindi ba? Oo, iinumin ko muna ito. Magpakalaya ka lang. Magandang babae. Bilisan mo. Pasensya, hindi ako umiinom. Ituturo ko sa iyo. Sundin ang 3 master. At palaging may inom. Halika. Mr. Wang, bakit hindi muna natin pag-usapan ang kooperasyon? Hindi mo ba nakikita na kaunti na lang ang natitirang alak? Kukuha pa ako ng inumin. Ikatlong master. Sa pagkakataong ito, malakas ang ating alyansa. Halika, ito ay para sa iyo. Magpakalaya ka lang. Sobrang saya ko. Matagal ko nang gusto ang pagkakataong ito na makatrabaho ka. Halika, uminom pa ako ng isang baso ng alak. Ikatlong master. Bibigyan kita ng isa pang puntos ng kita. Kaya mo bang bitawan ang iyong minamahal? Ano? Ako si Ginoong Wang. Marami na akong nakitang babae. Wala pa akong nakilalang babaeng kasing talino at kasing ganda ni Binibining siya. Panginoon, bata ka pa at guwapo. Maaari mong makuha ang sinumang babae na gusto mo. Bakit hindi mo na lang ibigay sa akin? Ang ganda ng mukha mo. Panginoon, siguradong magiging mabuti ako sa kanya. Tapos na ang pakikipagtulungan ng 4 na dagat na grupo sa'yo. Panginoon, hindi ba tayo nagkasundo lang? Sino ang nagpahintulot sa iyo na makialam sa mga hindi mo dapat pakialaman? Panginoon, na nagkamali ako. Hindi ko alam na siya ang iyong kasintahan.
Mukhang may gusto siyang pakasalan. Sieti. Hindi ba yan ang gusto mo? Kung gayon, ano ang pinagdadaanan mo ngayon? Kaya ko nang bilhin ang kahit anong singsing ngayon. Huwag mo akong iwan. Huwag mo akong iwan. Ito ba ang singsing na regalo mo sa akin? Xiaoqi. Huwag mo akong iwan. Pasensya na. Ang laki mong tanga. Kahit gawin ko ito sa'yo, hindi mo pa rin ako kayang kalimutan. Kung makakaligtas pa ako at makababa sa operating table, magsisimula tayong muli. Okay? Sabihin, Ikatlong guro. Lumabas na ang resulta ng paternity test. Ihahatid ko na ba ito ngayon? pumunta ka sa bahay ko sa loob ng 10 minuto. Kung si Nian Nian ay hindi anak ko, pwede pa ba akong makasama si Shechi? Ikatlong guro, huminga ka muna ng malalim bago buksan ito. Sino ang tumatawag? Sino ang tumatawag sa iyo ngayon? Tinakot mo ako. Hoy third master, si Nian Nian yan. Kailan pa kayo naging magkasundo? Bakit hindi ka mangas tumingin? Tumahimik ka at ibigay ang aking telepono. Nian, bakit ka tumatawag sa oras na ito? Si nanay ay sumuka ng maraming dugo. Tito, takot na takot ako. Pupunta ako agad. Maghanda ng kotse. Oh, Paano nangyari? Kahit na ayaw niyang sabihin sa iyo, pero hindi na kailangang itago iyon ngayon. Tingnan mo mismo. Chechi. Magaling ka. Chechi, Anong ginagawa mo dito? galit na galit ka sa akin. Mas gugustuhin mo pang mamatay kaysa sabihin sa akin. Alam mo na lahat. Umalis ka nun na napakagwapo. Ayaw mo bang mabuhay na parang mayaman? Bakit mo ginagawa ang sarili mong gusot ngayon? Malapit ka nang mamatay. Pasensya na. Walang silbi ang paghingi ng tawad. Chichi, sinasabi ko sa iyo, kahit mamatay ka, hindi ako malulungkot kahit isang segundo. May utang ka sa akin. Hindi mo man lang mabayaran. Iyon ba ang dahilan kung bakit mo ako iniwan noon? Hindi. Bakit? Ngayon, bibigyan kita ng isang huling pagkakataon, Chechi. Gusto mo bang magtapat? Chinwang. Hindi ko talaga masabi.
Hindi ko talaga masabi. Hindi ka na makapagsalita ng higit pa riyan, di ba? Chinsi? Third Master. Third Master. Ayon sa resulta ng pagsusuri, si Chinwang ang biological na ama ni Chin Nianyan. Itinago mo ang anak ko sa loob ng maraming taon. Nagsinungaling ka nung nagduda ako. Sietsi, dahil mahal kita, sa tingin mo kaya mo akong paglaruan na parang tanga. Hindi, pakinggan mo akong magpaliwanag sa'yo. Wala kang pagkakataon. Asikasuhin mo na ang discharge procedures para kay Nian. Dalhin mo siya. Saan mo siya dadalhin? Saan mo siya dadalhin? Hindi. Hindi mo siya maaaring dalhin. Siya na lang ang meron ako ngayon. Siya ang anak ko. Hindi ka ba mamamatay? Ako lang ang nagligtas sa kanya. Hindi, hindi. Ibalik mo siya sa akin. Chinwang. Third Master, nakipag-ugnayan na ako sa nangungunang medical team sa ibang bansa. Darating sila sa Tan City sa loob ng 1 linggo. Ayusin mo ang pinakamahusay na nurse at nutritionist para kay Nian. Gusto kong maging malusog siya nang walang anumang aksidente. Paano naman si Miss C? Si Miss C ay may cancer. Bigla mo siyang kinuha si Nian ng ganito. Hindi kakayanin ng katawan niya. Kaya kong lutasin ang anumang problema para sa kanya ngayon. Anong uri ng sakit ang mayroon siya na hindi niya masabi? Hindi ba siya naniniwala? Nanay! Nanay, gusto ko si nanay. Gusto ko si mommy. Ano yan, Nian? Babalik ako sa ospital. Nian, pwede bang dito ka manirahan kasama ng tatay mo, okay? Hindi ba lagi mong gusto na kasama mo ang tatay mo? Ay, oo. Gusto ko si mommy. Tingnan mo, ito ang regalo sa kaarawan na inihanda ni tatay para sa'yo. Napalampas ni tatay ang marami mong kaarawan. Hindi ko na ito palalampasin muli. Tiyak na hahayaan kitang maging pinakamarangal na munting prinsesa sa Tan City, okay? Tatay? Bakit hindi tayo pwedeng manirahan kasama ng nanay ko? Gusto ko ang tatay ko at ang nanay ko. Sige. Ibibigay ko sa iyo ang kahit anong gusto mo. Kinsi, Third Master. mag-set ng appointment kay Peiheng. Kailangan ko siyang makita. Sige. Ibibigay ko ito sa iyo agad, okay? Okay. Nagpa-DNA test ako kasama si Nian siya ang anak ko. Anong kwento niya? Matapos kayo maghiwalay, si Shechi ay nakiusap sa akin na tulungan siyang makuha ang iyong similya. Inayos ko ang medical examination noong pinalabas ka sa ospital noon. Nasa loob yun. Iniwan niya ako nang hindi lumingon. Kasabay noon, gusto niyang manganak ng anak ko nang hindi sinasabi sa akin. Dapat kong sabihin na cheap siya. O dapat kong sabihin na mahal niya ako. Naglakas loob kang murahin siya ulit? Chinwang, kung bulag ka, tingnan mong mabuti. Mahirap ka nun. Mas pinili niyang makasama ka kaysa sa pamilya siya. Ang bagay tungkol kay Nian, kasalanan niya yon. Pero isipin mo para sa sarili mo, nitong mga nakaraang taon, gumamit ba siya ni Nian para humingi ng isang kusing sa'yo? Pero bakit kailangan niyang makipaghiwalay sa akin? Iyon ay dahil ipinangako ko kay Xiaoxi maliban kung siya mismo ang magsasabi sa'yo, kung hindi, hindi ko sasabihin sa'yo. Pero may isang bagay sa iyong kasalukuyang kapangyarihan at madali mong magagawa iyon. Ano? Hanapin ang ina ni Xiaoxi na si Ho Chinhuan. Baka sa gayon ay handa siyang sabihin sa iyo ang lahat. Third Master, may pinadala akong tao para mag-check. Lahat ng institusyong may kaugnayan sa medisina sa ilalim ng pamilya Xie. Hindi ko natagpuan si Ho Chinghuan. Kung ganoon kadali lang siyang hanapin, hindi hihingi ng tulong sa akin si Peiheng. Palawakin mo ang saklaw. Sino mang may kaugnayan sa pamilya Xie ay hindi dapat baliwalain. Oh. Bilisan mo. Third Master, narito si Miss Yi. Chinwang. Alam kong hindi ako humingi ng pahintulot mo. Kasalanan ko na isinilang ko si Nian, pero siya na lang ang meron ako ngayon. Ibalik mo sa akin siya. Ibalik mo sa akin siya.
Nanay! Nanay, nandito ka na sa wakas! Akala ko iniwan mo na ako! Sandali, Chinwang, nakikiusap ako. kinuha ko ang pinakamahusay na team para sa operasyon ni Nian Nian. Mas komportable siya kasama ka. Dito ka muna manirahan pansamantala. Ang galing, nanay. Gusto ko ng hita ng manok. Ayos lang! Pumasok ka! Salamat. Isang kaibigan ko na nag-aaral ng medisina ay kamakailan lamang bumalik sa China. Ang iyong operasyon ay dapat gawin ng mas maaga. Si Nian Nian ay bata pa. Hindi siya maaaring ihiwalay sa kanyang mga magulang. Sige. Xie, dati akong nanunumpa. Hayaan mong pasanin mo ang sakit na dinanas ko noon. Ngayon, inaamin ko ito. Natalo ako. Nanay at tatay. Para kayong pamilya. Ano ang ibig mong sabihin na para? Tayo ay pamilya. Ang galing sana kung hindi nangyari ang lahat ng mga hindi pagkakaunawaan. Unang beses akong humiga sa pagitan ng tatay at nanay ko. Ang pagsasama ba sa pagtulog ay talagang nagpapasaya sa'yo? Ang alam mo lang ay magpakasweet. Aling pamilya ang may anak na ganito nakatanda na natutulog pa rin kasama ang kanilang mga magulang. Kahapon lang sinabi mo na ako ay palagi mong munting mahal. Matulog ka na at magkukwento ako sa iyo. Noong unang panahon, may isang maliit na rice cake. Matapos siyang bugbugin ng mga tinapay noong nakaraan, hindi na siya naglakas loob na lumabas. Pero wala siyang makain sa bahay, kailangan niyang lumabas. Kapag lumabas siya ulit, nabangga niya ang tinapay na ito muli. Sinabi sa kanya ng tinapay na ito, "Kung hahayaan mo akong makita ka ulit, itatapon kita sa dagat." Natutulog ka na ba? Matulog ka na. Diyos, hindi ako sakim. Hayaang tumagal ng kaunti ang kaligayahang ito. Ikaw muna ang matulog, may kailangan pa akong asikasuhin. Sabihin mo sa akin kung ano ang problema ang nagpapahurry sa'yo. Third Master. Sa mga nakaraang taon, si Xie Shaoqing ay gumagamit kay Miss Huo para kontrolin si Miss Shi. Si Miss Shi ay pinilit niya. Siya ay napapasunod lamang sa kanya. Ito ang katotohanan tungkol sa kanyang pag-alis sa akin. Alam mo ba kung nasaan ang kanyang ina ngayon? Medyo masama. Ano yan? Ang dahilan kung bakit hindi mahanap ni Pei Heng ang kinaroroonan ni Miss Huo dahil wala siya sa Tan City. Kasama siya ng malayong kamag-anak ng pangalawang asawa ni Xie Shaoqing. Ginamit ko rin ang mga koneksyon ng Four Seas Group natin. Natagpuan ko lang ang mga pahiwatig na ito. Si Xie Shaoqing ay walang awa. Malamang hindi maganda ang trato niya sa kanyang dating asawa. Natagpuan ko na ang taong iyon.
Hindi niya kinaya ang pambubugbog pero inamin niya ang lahat. Namatay si Mrs. Huo 5 taon na ang nakakaraan. Ano? Xiaoqi, Sinabi mo lang? Sino ang namatay? Wala. Mali ang impormasyong nakuha mo. Xiaoqi, malamig ang sahig. Tumayo ka muna. Imposible yan. Pinakita rin sa akin ni Xie Shaoqing ang sulat na isinulat niya sa akin. Paano siya namatay? Paano siya namatay? Imposible, imposible talaga. Nagsinungaling ka sa akin. Sinusubukan mong kunin ang custody ni Nian Nian. Sinadya mo talaga na dayain ako, di ba? Hindi pa patay ang nanay ko. Buhay pa siya. Tama ba? Tama ba? Xiaoxi, ito ay certificate lang ng cremation. Baka peke ito. Palagi kong naisip. Hinahanap ko siya. Inaasam ko na makita siyang muli. Xie Shaoqin. Xiaoqi, Chinwang. Ilang beses ko bang sinabi sa iyo, hindi siya pwedeng maging emosyonal. Ano ang ginawa mo sa kanya? Ginawa mo siyang galit na galit, kailangan pa siyang iligtas. nalaman ko na pumanaw na ang nanay niya. Narinig niya yon. Hindi mo ba alam kung paano siya iwasan? Bobo ka ba? Ako ang kumuha kay Nian mula sa kanya. Nung panahong pinakamahina siya. Ako mismo ang nagtulak sa kanya sa wala ng pag-asa. Galit na galit ka sa kanya, di ba? Kailangan pa ba siyang mamatay bago ka masiyahan? Kumusta siya? Hindi maganda ang lagay niya. Mabilis kumalat ang cancer cells. Kailangan ng operasyon sa lalong madaling panahon. Tanggalin ang kalahati ng tiyan niya. Tsaka siya operahan. Kumalma ka. Nabuntis siya at nanganak agad katatapos lang niya ng operasyon. Bukod dito, hindi siya nakatulog ng maayos sa mga nakaraang taon. Mapanganib na siyang operahan ngayon. Naoperahan na siya. Hindi ko narinig na sinabi niya yon. Hindi mo ba alam, isa na lang ang kidney niya? Isang kidney. Ang taong nag-donate ng kidney sa akin. Si Xiechi yun. Ang taong nag-donate ng bato sa akin ay si Xiechi. Oo. Siya ay nagmatch ng hindi mo alam. At siya lang ang nagtagumpay. Sinubukan ka ng boba na yon na iligtas. Kaya lihim siyang nag-donate ng bato sa iyo. Upang hindi ka makaramdam ng pagkakasala, ginawa niya ang lahat para itago sa iyo. Kaya iyon ang hindi niya masabi. Bago siya nasa operating table, natagpuan siya ni Xie Shaoqing. Binantaan siya gamit ang buhay mo. Kaya nagpakasal siya sa pamilya Lin. Sa araw na naghiwalay kayo, nawala ang kalahati ng iyong buhay. Ganoon din siya. Ganun ko pa rin siya tinatrato. Hindi ba mahal ni Binibining siya ang pera gaya ng kanyang buhay? Ang pera ng dating kasintahan ay pera rin. Ininom mo lahat ang alak na ito. Card na kita ni Salim. Chinwang, huwag mong gawin ito.
Una si Peiheng, ngayon si Linjue naman. Ilang lalaki pa ang gusto mong landiin? Boba, hindi ako karapat dapat na mahalin niya ako ng sobra. Third Master, kumalma ka. Guyuan. Maaari mo bang hiwain ang aking tiyan at iligtas siya? Pakiusap, iligtas mo siya. Pakiusap, iligtas mo siya. Siya ay may 10% na tsansa lamang na mabuhay sa operasyon ngayon. Pero kung magdadagdag ka pa ng pagkaantala, mamamatay siya. Sana ay ibigay mo na ang lahat ng iyong resources ngayon, Chinwang. Nasa iyo kung siya ay makakaligtas o hindi. Ito ang mga liham na isinulat niya sa iyo. Sa loob ng 7 taon na wala ka. Isang buwan na mula nang iwan kita, Chinwang, hindi ko alam. Mas mabuti ba ang pakiramdam mo? Gusto kitang tawagan ng walang bilang na beses. Ngunit hindi kailanman nagkaroon ng lakas ng loob na i-dial ang numero. Sinaksak kita ng malalim sa iyong puso. Siguradong galit ka sa akin, ngunit basta't ito ay nagpapanatili sa iyong buhay. Wala akong pagsisisi. Pasensya na. Matagumpay akong buntis sa iyong anak kahit na hindi mo malalaman ang batang ito ang huling regalo mo sa akin. At ang tanging aliw sa aking mahabang buhay. Chinwang, ipinanganak na ang ating anak na babae. Pinangalanan ko siya Chin Yan Yan. Ang ibig sabihin ay huwag kalimutan. Third Master. Kumusta na? Ayon sa iyong utos, pinagsama-sama ko ang mga nangungunang eksperto sa extrauterine cancer sa loob at labas ng bansa. Nandito na silang lahat. Basta't medyo bumuti na si Miss Xie, isasagawa kaagad ang operasyon. Sasamahan ko siya, ikaw ang bahala kay Nianyan. Huwag mong hayaang malaman niya. Third Master, bakit hindi ka muna magpahinga? Meron akong iwan sa'yo. Sa loob ng 3 araw, gawing hindi makakapamuhay si Shi Shaoqing at hindi makakamatay, pababayaran ko siya ng 10 beses para sa lahat ng paghihirap na dinanas ni Shichi. Guyuan, masisiguro mo ba na talagang walang pagkakamali? Hindi kita mapapangakuan. Kahit gaano kaliit ang operasyon, may mga panganib. Masasabi ko lang sa iyo, talagang gagawin ko ang aking makakaya. Ang mga eksperto mula sa loob at labas ng bansa ay narito si Xiaoxi ay mayroon pa ring si Nian Nian. Hindi siya papayag na iwan ka. Guyuan, ibibigay ko sa'yo si Xiaoxi. Kumalma ka pare. Pangatlong guro, saan ka pupunta? Diyos, pagpalain mo si Xiechi, pagpalain mo siyang maging ligtas at maayos. Handa akong magsakripisyo ng 10 taon ng aking buhay kapalit ng tagumpay ng operasyon ni Shishi. Pangatlong guro. Ayos ka lang ba? Tapos na ba ang operasyon? Malapit na siguro. Buhay pa ba siya? Pinutol ko ang karamihan ng kanyang tiyan pero nailigtas naman ang kanyang buhay. Wala siyang isang bato, kidney. Kung gayon, wala siyang higit sa kalahati ng kanyang tiyan, alagaan mo siya ng mabuti simula ngayon. Ang isa pang bagay na kailangan mong maging handa sa pag-iisip. Ang kanyang habang buhay maaaring hindi maihahambing sa normal na tao. Naiintindihan ko.
Basta't buhay siya. Hintayin mo siya hanggang mailipat sa ordinaryong ward. Huwag mo siyang puntahan. Xiaoqi. Salamat at buhay ka. Bigyan mo ako ng pagkakataong mabayaran ka. Kahit anong mangyari sa hinaharap, hindi ko bibitawan ang kamay mo. Nasaan ka? Nandito ako. Matagumpay ang operasyon ni Nian. Lalaking malusog ang ating anak na babae. Mangyaring gumising ka. Kami ni Nian ay naghihintay sa iyo. Naakit ako ng balbas mo. Xiaoqi, gising ka na. Narinig kong tinatawag mo ako, hindi ko kayang umalis. Napakagago ko noon, Xiaoqi. Gusto kong gamitin ang buong buhay ko para mabayaran ka. Pwede mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Hindi. Kung hindi, hindi magiging masaya si Nian. Para sa kanya, kailangan mong maging magaling sa susunod. Sige. Papasok ako mag-isa, hintayin mo ako sa labas. Okay lang bang mag-isa ka? Huwag kang mag-alala para kay nanay. Mabubuhay din ako ng maayos. Nasa pintuan lang ako. Tawagan mo ako kung may mangyari. Pumunta ako rito ngayon para sa isang dahilan. Gusto kong sabihin sa iyo ang dalawang magandang balita. Una, ang She Group na mas mahalaga pa sa buhay mo. Akin na ito ngayon. Simula noon, ang C Group ay pinalitan ng pangalan na Huo Group. Pangalawa, hindi ka nagdalawang isip na iwan ang iyong asawa at anak para pakasalan ang iyong kerida sa bahay. Tumakas na siya kasama ng iba ngayon. At pinalaki mo ang kanyang anak ng mahigit 20 taon. Hindi talaga siya ang iyong tunay na anak. Ilang dekada ka nang may sungay. Masakit. Huwag kang mag-alala. Ipapakalat ko ang ulat na ito ng magulang at anak sa buong lungsod ng Tan. Bukod pa rito, kukuha ako ng pinakamahusay na doktor para sa iyo. Hayaan kang mabuhay ng ilang dekada. Pahihirapan kita araw-araw sa natitira mong buhay. Huwag kang malungkot. Chinwang, namatay ang nanay ko. Si Xie Shokin ay hindi karapat-dapat maging ama. Wala akong tahanan. Pinili ko ang pinakamagandang sementeryo para sa nanay mo. Baka magkita tayo muli sa susunod na buhay, si Nian, at ako ay palaging kasama mo. Pamilya mo rin kami. Buti nandito ka. Umuwi na tayo. Xiaoqi,
Ito ang aking pinakamahusay na koleksyon ng ligaw na ginseng, kunin mo para palakasin ang iyong katawan. Paano ko naman tatanggapin yan? Simula bata ako, marami ka nang inagaw sa akin, ngayon bigla kang magalang sa akin. Xiaoqi, handa na akong pumunta sa ibang bansa. Para maglaro o mag-aral? Wala sa dalawa, balak kong manirahan sa ibang bansa. Hanggat nasa bansa pa ako, ang mga tao sa pamilyang Pei ay laging nag-aalala sa akin. Ilang taon na akong may gusot sa kanila. Pagod na ako, gusto ko lang pumunta sa ibang bansa at magtago ng payapa. Babalik ka ba? Oo naman. Babalik ako bawat taon para makita ka, huwag kang mag-alala. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Kung talagang may anumang ideya ako, wala itong kinalaman sa iyo. Kailangan ko nang umalis. Hindi ko inaasahan na makakapagtrabaho ako para sa 4Cs Group. Ito ang tinatawag nating, kapag ang isang tao ay nakaabot sa tao, pati ang kanyang mga manok at aso ay umaakyat sa langit. Kaya mo bang magsalita? Oh, sino ang gumawa sa'yo na maging pinunong babae ng grupo ng 4 na dagat? Masasabi kong nakinabang ako sa'yo. Nandito na ang third master para sunduin ka. Hindi na ako magiging third wheel nyo. Paalam. Xiaoqi. Kumusta ka? Pagod ka ba sa trabaho buong araw? Okay lang ako, huwag kang masyadong kabado. Hindi ka ba talaga pwedeng magpahinga sa bahay? Sige na, 3 araw lang ako sa isang linggo nagtatrabaho. Paano mo pa ba gusto akong magpahinga? Nakakainis manatili sa bahay araw-araw. Maaga o huli, ibebenta ko itong 4Cs Group. Tara, dadalhin kita sa isang lugar. Anong nagdala sa'yo rito? Naaalala mo ba at dito tayo nagkakilala? Noong panahon na yon, iniisip mo pa rin ang pagligtas ng isang sugatan na kuting muntik ka nang hindi makababa. Naalala ko. Doon mismo.